Sa isang press briefing noong ika-12 ng Abril taong 2024, ipinagtanggol ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice Presidente at DepEd Secretary Sara Duterte. Matapos siyang batikusin dahil sa kanyang umano'y, kawalang sagot, at walang komento, sa mga agresyon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi lugar ng Vice Presidente yun. Ang Vice Presidente ay bahagi ng gobyerno kumpara noon. Pero ngayon talagang kasama na sa administrasyon. Pahayag ni Marcos sa mga mamamahayag sa isang press briefing sa kanyang pagbisita sa Washington noong ika-12 ng Abril, 2024. Iyan ay hindi ang papel ng isang Vice Presidente o isang kalihim ng edukasyon na pag-usapan ang China, iginiit niya. Sinabi ng punong ehekutibo na ang kanilang pamamaraan sa mga ganitong issue ay lahat ay ayon sa itinakda dahil sigurado akong kung si Inday Sara ay may mga malalim na pangamba sa ginagawa natin sa mga patakaran sa dayuhan, dadalhin niya iyon sa akin. Ang aming pinag-uusapan ay ang kanyang sinabi na basta ako trabaho lang ako ng trabaho. Sabi ko, iyon ay isang mabuting patakaran. Kaya't hindi ko naiisip na ito ay isang bagay na dapat nating ikabahala, dagdag niya. Sinabi ni VP Sara Duterte noong ika-8 ng Abril taong 2024 sa mga miyembro ng media na wala siyang komento. Nang tanungin tungkol sa kanyang reaksyon sa pinakabagong pag-atake ng water cannon ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Matagal na pong kinakantyawan, hinahanapan ng netong mga Tambi vloggers. May bago na sila ngayon, mga collapsible vloggers. Matagal na nilang kinakantyawan, bakit no comment? At may pasabi pa po, itong mga collapsibles na yung pagiging no comment ay katraidoran daw sa parte ni Sara Duterte. No? Paano po yan? Nagsalita na yung Pangulo nyo. Pwera na lang kung hindi nyo kinikilala. Kasi po sa amin, pag nagsalita po si Tatay Digong, no? Kinikilala po namin. Naniniwala po kami. Ito po, nagsalita na po si Pangulong Marcos. Kikilalanin nyo kaya? Ano kaya? Galing pa po ta sa Washington DC, United States, no? President Ferdinand Marcos Jr. said he is not bothered by Vice President Sara Duterte's silence on China-related concerns because it is not her role to speak on such matters. Ulitin ko baka hindi na unawaan Tagalogin natin. Hindi po siya, bothered. Ano ba bothered? Hindi po siya nangangamba. Hindi po siya, ano ba mas maganda sa bothered? Hindi niya pinangangambahan. No? Okay. Diktador na issue. Layo na, naroon pa rin siya. Hindi niya pinangangambahan o hindi po siya nag-aalala. Yun ang pinakamaganda. Hindi nababahala. Correctionist. Pinakamaganda yun sa inyo. Hindi nababahala si Pangulong Marcos sa katahimikan, no, ni Sara Duterte dito po sa China-related concerns. Dahil hindi po niya trabaho ang magsalita sa ganyang mga bagay. Ang linaw siguro, no? Dalawa lang po yan, no? It's either hindi niyo po kikilalanin ang inyong Pangulo bilang Pangulo ng Pilipinas. Kasi po, ulitin ko nung sinabi po ni Pangulong Duterte na walang secret deal, pag sinabi po ni Pangulong Duterte na hindi niya nauunawaan si Harry Roque, ano man ang agam-agam namin, nagsalita na si Pangulong Duterte. Paano po to? Nagsalita na po si Pangulong Marcos na hindi trabaho ng Vice President ng Pilipinas ang magsalita tungkol sa China-related concerns. Dagdagan pa po natin, no? Yan po ay sinabi niya sa briefing ng media, Philippine media. Okay. Inulit pa niya. Mas malupit po to. It's not the Vice President place. The Vice President is part of the government. Unlike before, pero ngayon talagang kasama. Ayun. Administration, not only in the government's agenda, in this administration. Ayan malinaw Pinaliliwanag ng Pangulo ninyo na yung dating Vice President, kaya nagsasalita, ay hindi siya parte ng administrasyon. Nililinaw ko na sa inyo.
Samantalang ito si Vice President Sara Duterte, hindi niya kinakailangang magsalita, hindi niya trabaho yan. Kaya po tahimik ang Vice President. O paano, magsusorry ba kayo sa Vice President? Ah. Inulit pa uli, that's not the role of the Vice President or the Secretary of Education to talk about China. Hindi yan trabaho ng Vice President na makipag-usap sa China o ng Secretary of Education. So I think we are all in line because I'm very sure that if Inday Sara had some very serious misgivings about what we are doing in terms of foreign policies, she would bring that to me. Paano yan, mahal na Pangulo? Ang una po naguguluhan ay ang inyong mga vlogger. Ibig sabihin, kaya po hindi kayo maipagtanggol ng inyong mga vlogger. It's either hindi po sila naniniwala sa inyo or hindi po sila makaintindi. Kasi simple lang po, di ba? Napakasimple lang po niyan eh. Bakit nyo pagsasalitain yung isang cabinet official, isang member ng cabinet nang wala naman siyang parang ganito po yan eh. Sa atin pong nakakaunawa, no? Parang ganito po yan. Yung pong Secretary of DILG, dapat po hindi po siya nagsasabi, hindi po dapat siya nagbibigay ng statement sa mga taga-Department of Agriculture kung paano magtatanim ng palay. Hindi po ba? Kasi po, paggagalangan po yan. Yun po ang hindi nauunawaan ng mga to. Nasanay po sila, palibasa, mapupuro lang utak. Opo, yung mga kumakantyaw kay Vice President Sara Duterte, opo, mapupurol po ang utak ninyo. Kasi hindi nyo nauunawaan yung mga roles eh. Hindi nyo nauunawaan yung mga ginagampanan tungkulin. Akala ninyo, lahat, ang modelo nyo kasi ng Vice President, si Vice President Leni Robredo. Kung idol nyo pala yun eh. Nagsosona rin. Pag nagsona si Pangulong Duterte, may sariling sona yun. Yun yung gusto ninyo mangyari. Ang idol ninyo, yung mga katulad ni Risa Hontiveros na lahat messy. Ang idol ninyo, yung katulad ni Kiko Pangilinan na kahit walang posisyon, ay nagsasalita tungkol sa mga bagay-bagay. Ano po yan? Kaya lang, ang pagkakaiba kasi ng mga yan, no? Pag mapupuro lang utak, hindi nila i-recognize na sila'y nagkamali. Nakukuha po ninyo? Yung mga tao na marunong mag-recognize ng kanilang pagkakamali, katulad ni Badong, pag nagkamali ako, nakita nyo naman, biktima ako ng lintik na pinanood ko yung video, akala ko nag-snaban. Yung pala, lumang video na yan. Tignan nyo po yung mga vlogger na yan. Si Abe, si Bukbuk, lahat po ng vlogger na yan. Tignan nyo po kung merong mag-aamin ng pagkakamali. I-ignore lang nila yan. Yan po ang tanda, no? Pag i-ignore lang nila at hindi nila na-recognize na mali sila talaga sa pangangantyaw kay Vice President hindi po tayo matagal na po natin sinasabi yan. Kaya lang, dahil hindi sila naniniwala sa atin, kahit tama yung sinasabi natin, ngayon kaya, paniwalaan na kaya nila yung Pangulo ng Pilipinas? Pag hindi nyo pinaniwalaan si PBBM, ay may problema yun talaga yung administrasyon. Ibig sabihin, mas marunong pa po yung mga vlogger ninyo kaysa sa presidente ng Pilipinas. Speaking, punta na po tayo rito sa pangalawa, no? Alam po ninyo, mahal na Pangulo, kailan nyo lang sinabi, oras pa lang po, no? Kagabi pa po, ipinaliwanag ni Pangulong Duterte, no? Yung pinakamagaling na naging Pangulo ng Pilipinas. Tinatanong kasi ni Pangulong Marcos, ano yung pinamigay ninyo? Ano yung tignan nyo isa-isahin po natin yan Sa mga statement ngayon ni Pangulong Marcos, parang tiyak na siya. Tiyak na tiyak siya na una, may secret deal. Ikalawa, may pinamigay sa secret deal. Sagutin po natin. Actually, nasagot na po ito, mahal na Pangulo. Sana, maiiwasan din po, no? Yung pinagpauna ni Pangulong Duterte, pinagpauna po ni Pangulong Duterte, ano sinabi niya? Napa-PI pa eh. Ikaw PI ka, ako nag-aral ako ng foreign relations.
Inisa-isa po ni Pangulong Duterte ang kanyang naging mga propesor. Sila Upiana, sila Joe Masison, etc. etc. Yun lang natandaan ko. Kasi sikat eh. Iba, maaring sikat sa mga matatalinong tao, iba yung level nila eh. Maraming sinabi si Pangulong Marcos, ay si Pangulong Duterte, na nag-aral siya ng foreign relations. Siya ay well-guided. No? Siya po ay, kumbaga yung kanyang foreign policy ay nakabatay po sa practical at saka nakabatay rin po sa tinatawag nating academic. No? Yung practical na pakikipagkaibigan sa China ay susi at saka academic. Nakabatay po sa pinag-aralan. Kaya walang kawala kay Pangulong Duterte. Kaya for the last 6 years, hindi natin problema yung pinoproblema natin ngayon sa West Philippine Sea. Dahil aral, si Pangulong Duterte, meron po siyang academic background. Hindi natin masasabi na kasi alam niya na di ba? Magagamit niya 'to eh. Nung siya ay nag-aabogado pa lang, alam na niya na magagamit niya tong mga kaalaman na 'to sa kanyang pamumuno kasi anak siya ng gobernador eh. Alam niya na balang araw magiging politiko sila eh. It will come in handy, no? Ika nga, balang araw. Okay. So, ito po, well-equipped. Yun po yung gusto kong sabihin. Well-equipped po si Pangulong Duterte. Alam niya kung saan niya dadalhin ng Pilipinas. Sa lahat ng pakikipag-usap niya, diplomatic relationship, lalong-lalo na po sa China, alam niya kung saan niya ilulugar ang Pilipinas. Hindi po liton-lito. Ang ganda ng mga sinabi, Pangulong Marcos, kung nanood ka man lang sana, ilang oras lang naman yun, 1 oras na mahigit. Hindi po siya napakahaba eh. Kung pinanood mo sana, naiwasan mo yung press conference na magmumukha ka pong naipaliwanag na ni Pangulong Duterte, sinisita mo pa rin, hinahanap mo pa rin. Pero sagutin pa rin natin. Ayon sa sagot ni Pangulong Duterte kagabi, okay, may secret deal. Alam mo sinabi ni Pangulong Duterte, hindi ka sana naliligaw Pangulong Marcos. Una, kung kinausap mo lang siya. Kung kinausap mo lang siya. Di ba? Hindi ka sana naliligaw. 2 taon ka na riyan. Alam po ninyo, alam ko pumunta si Pangulong Duterte sa Malacanang, dinayo ka. Gustong may mga line of communication kayo. Yung dumalaw si Pangulong Duterte sa China na ginawang issue ng mga kung sino-sino. Pumunta siya sa'yo. Alam mo, meron kayong sinasabi pa ulit-ulit ni Pangulong Duterte na magkaibigan kayo. Maiiwasan sana tong press con mo na parang uninformed po kayo. Ako ang tingin ko rito, uninformed siya sa mga sinagot ni Pangulong Duterte kahapon sa press con eh. Kasi bakit niya ini-insist na may secret deal? Samantalang sinasabi ni Pangulong Duterte, walang secret deal. Di ba? Paulit-ulit yan. Hindi sekreto yan. Alam ng cabinet official ko. Ikalawa po, pwede niyo siyang tanungin ng direkta. Ikalawa po, mahal na Pangulong Marcos, inuulit-ulit po ni Pangulong Duterte to. Yung security advisor ninyo, nandoon sa pakikipag-usap niya kay Xi Jinping. Nandoon si Anyo. Bakit po hindi nyo tanungin si Anyo kung meron talagang secret deal o wala? Ikatlong punto. Mahal na Pangulo, presidente po kayo ng Pilipinas. May intelligence po kayo. Dapat po alam po ninyo nangyayari.